Welcome sa Movie Flix Recap. Ngayon pag-uusapan natin ang pelikula na thriller horror na Pinamagatang. Sa pagpapatuloy ng Part 3, habang naglalayag sa Santiago, agad silang nakatagpo ng isang lifeboat na may kargang dose-dosenang nakaligtas ang humihingi ng tulong. Kung hindi sila tutulong, tiyak na mamamatay ang mga taong iyon. Balisa si Madison at nagmamadaling hinanap si Strand upang simulan ang pagsagip. Si Strand ang umako ng papel bilang kapitan. Nakita niya ang mga refugee, ngunit sa halip na lapitan, mabilis niyang pinabilis ang takbo ng bangka palayo sa kanila. Sa ganoong sitwasyon, maaaring hindi mali ang naging desisyon ni Strand. Ang pagtanggap ng napakaraming tao sa bangka ay maaaring magdulot ng panganib ng pagkukulang sa supply at pagkalat ng virus. Samantala, si Alicia ay hindi na malayang nakipag-ugnayan sa isang lalaki sa radyo, isa ring nakaligtas na napadpad sa dagat. Lalong dumalas ang kanilang pag-uusap at unti-unti silang naging malapit. Ngunit isang araw, biglang sinabi ng lalaki sa radyo kay Alicia na lumulubog na ang kanilang barko at hindi na sila magtatagal. Nang hindi nag-iisip ng dalawang beses, binalak ni Alicia na sagipin sila. Nagpalitan sila ng lokasyon gamit ang isang bulkanikong isla bilang palatandaan. Nang sabihin niya ito kay Strand, galit na galit ito nang marinig. Sa ganitong kalagayan, ang pagbubunyag ng kanilang lokasyon ay isang napakamaling hakbang. Kung sakaling mga bandido ang kabilang panig, hindi maisip ang magiging kapalit. Muling pinagtibay ni Strand sa harap ng lahat na siya ang maihuling pasya sa ete, saka umalis. Labis na nalungkot si Alicia at sinabi sa kaibigang nasa radyo na hindi niya ito masasalba. Hindi inaasahan, sumagot ito na magkikita rin sila sa lalong madaling panahon. Bigla namang tila may nakita si Strand sa radar, bakas ang tensyon sa kanyang mukha. Samantala, masayang lumalangway si Nick sa dagat nang mapansin ang isang anino sa ibabaw. Nang silipin niya ito ng mabuti, isa pala itong nakakatakot na zombie na nalulunod. Sa sobrang takot, nakatakas si Nick dahil sa husay niya sa paglangoy. Pag-ahon niya, nakita niya ang isang dambuhalang lumubog na barko, may mga debris na lumulutang sa paligid na natatakpan ng ulap. Tiyak na mula roon nagmula ang zombie na kanyang nakasalubong. Dahil sa pagkamausisa, nilangoy ni Nick ang lumubog na barko. Doon, natuklasan niyang puno ng mga butas ng bala ang ilalim nito, senyales na sadya itong pinailalim. Nakakita rin siya ng ship's log na binalot ng tape. Habang pinupulot niya ito, may isa pang zombie na lumitaw, ngunit nakulong ito at hindi makakilos. Nakahinga ng maluwag si Nick at dinala ang ship's log sa ibabaw kung saan naghihintay ang kanyang ama sa lifeboat. Matagumpay silang nakabalik sa Yete. Pagkabukas nila ng ship's log, natuklasan nilang ang lumubog na barko ay nagmula sa timog, dumaan sa mga lungsod na nilamon ng mga zombie, kasama na ang kanilang patutunguhan, ang Santiago. Ngunit bago pa sila makapagnilay, lumitaw sa radar ang isang barkong mabilis na papalapit sa kanilang yate. Pinabilis ni Strand ang takbo ng yate, ngunit porsigido ang kabilang barko. Pinaghinalaan niya na sila ang mga taong nakausap ni Alicia sa radyo na ngayon may masamang hangarin. Maaaring ang lumubog na barkong kanilang natagpuan ay sila rin ang nagpabagsak gamit ang mabibigat na armas. Nabahala si Strand, kumuha ng mapa at matapos mag-isip, nagpa siyang pumunta sa isang kalapit na look. Pinatay nila ang makina at dumaong doon, umaasang matatakasan ang mga humahabol. May checkpoint sa bungad ng look kung saan maaari silang makakita ng ilang supply. Habang naghahanda silang lumapag, napansin nila ang isang bahay na may nakasinding ilaw. Nakagugulat na may tao pa palang naninirahan sa lugar na iyon. Hindi napigilan ni Travis ang magalak at agad niyang inakay ang pamilya papunta sa bahay. Samantala, nanatili sina Strand at Daniel sa Yate upang magbigay ng suporta. Upang maibsan ang pangamba ng may-ari ng bahay, ipinaliwanag ni Travis na nais lang niyang makipagpalitan ng impormasyon upang maitakda ang ruta para sa kanilang paglalakbay. Naging mabisa ang paraang ito at di nagtagal, inimbitahan si Travis at ang kanyang pamilya sa loob. Ang may-ari ng bahay ay si George, na anyong isang magalang na iskolar, at agad silang nagkasundo ni Travis. Ibinahagi ni George ang maraming mahahalagang impormasyon, sinasabing karamihan sa mga lungsod ng Amerika ay bumagsak na at sarado na ang mga hangganan sa pagpasok at paglabas. Lalong nagiging mahirap makahanap ng ligtas na mapagkublihan. Gayunpaman, habang tumatagal ang kanilang pag-uusap, napagtanto ni Travis na si George ay isang tipikal na doomsday theorist.
Naniniwala itong ang zombie virus ay isang likas na paglilinis ng inang kalikasan at isang hindi maiiwasang pangyayari. Kaya maaga pa lamang ay inilipat na niya ang pamilya sa liblib na islang iyon. Lubos na nabigla si Travis sa revelasyong ito, ngunit hindi iyon ang lahat. Dahil sa impluwensya ng pananaw ni George, nagpakita rin ng kakaibang asal ang kanyang mga anak. Ang bunso niyang anak ay may mga laruan na lahat ay may butas ng bala sa noo, isang paraan na itinuro ni George upang labanan ang mga infected. At ang panganay naman ay mas mabagsik pa. Upang masiguro ang ganap na kaligtasan sa isla, pinalibutan nila ito ng barbed wire upang mapigilan ang mga zombie na inaanod ng alon. Araw-araw, pangunahing gawain ng panganay na anak ang pagtatapon sa mga zombie. Ang kanyang sanay na kilos ay para bang naghihiwa lang ng karne, wala ni bahid ng emosyon sa mukha. Nagkataong nasaksihan ito ni Chris at nagsimulang gayahin ang pagpatay sa mga zombie. Hindi matiis ni Travis ang nakitang iyon at inisip na isang morbidong asal, ngunit hindi niya ito direktang kinumpronta. Sa halip, kinausap niya si George tungkol dito, ngunit nadiskubre niyang para kay George normal lang iyon at inaya pa siyang tumulong ayusin ang sirang bakod. Lalo tuloy naramdaman ni Travis na may kakaiba sa pamilya ni George. Sa kabutihang palad, tila normal naman ang asawa ni George habang namimitas ng gulay. Sa umaga, bigla niyang ipinakiusap kay Madison na dalhin ang dalawa niyang munting anak palayo upang hindi sila mahubog sa ilalim ng impluwensya ni George. Kinailangang itago ang plano kay George dahil hinding-hindi niya papayagan na mahiwalay ang mga anak niya sa kanyang tabi, naniniwalang mas mabuti pang mamatay silang magkakasama bilang pamilya. Napaayon si Madison at agad na nagsimulang mag-isip ng plano kasama ang kanyang asawa. Sa una, nag-aatubili si Travis. Hindi siya naniniwala sa kwento ng asawa ni George. Sa sandaling iyon, lumitaw si Nick, halatang nagpapanik. Galing lang siya sa kwarto ng anak na babae ni George, at nakakita siya ng isang pakete ng lason. Hindi mahirap maunawaan na inihanda ito ni George para sa kanilang sabayang pagpapakamatay. Naintindihan ni Travis ang lawak ng pagkasira ng pag-iisip ni George, at sa huli pumayag sa hiling ni Madison. Bumalik sila sa bahay ni George, kung saan nakapaghanda na ng mga gamit ang kanyang asawa para sa mga bata. Gusto na niyang tatawagin ang mga bata upang umalis nang dumating si George nang hindi inaasahan. Nakita niya ang mga bagahe sa kamay ng kanyang asawa, kaya't naunawaan niya ang nangyayari at nagsimulang magtanong. Sa sandaling iyon, bumaba ang kanilang bunsong anak, sinasabing may nangyaring mali sa kanyang kapatid na babae. Dali-daling tumakbo pataas sina George at ang kanyang asawa, at nadatnan nila ang anak nilang babae na nakahandu sa isasahig na may mga nagkalat na tableta, tanda na hindi sinasadyang nainom nito ang lason. Niyaakap ng asawa ni George ang anak nila habang galit na itinulak palayo ang asawa, hindi namamalayang nagiging zombie na pala ang kanyang anak at kinagat siya sa leeg. Naintindihan din ni George ang nangyari. Para bang nagkaroon ng kaliwanagan, nakiusap siya kay Travis na iligtas ang kanyang bunsong anak, saka naupo sa matinding kawalan ng pag-asa. Agad na dinala ni Travis ang bunsong anak ni George sa yate, kung saan nagsimulang magtanong si Strand kung bakit sila nagdadala ng mas maraming tao. Biglang lumitaw ang panganay na anak ni George, dala ang isang rifle. Kasing tigas ang ulo niya ng kanyang ama, naniniwalang hindi dapat mahati ang pamilya. Pero hindi niya alam na nagbago na ng isip ang kanyang ama sa huling sandali. Hindi na mapangumbinsi ni na Madison at ng iba pa ang binata, at napanood na lamang nila itong agawin ang nakababatang kapatid at ibaba mula sa yete. Pagkababa ng magkapatid, nadatnan nila ang kanilang ina, na ngayon ay naging zombie na. Sinabi ng panganay sa kapatid na huwag lumingon, kumaway ng pamamaalam kay Madison sa yete, at saka tinapos ang buhay ng kanyang ina gamit ang rifle. Tahimik na pinanood ng lahat sa yete ang trahedyang naganap. Pagkatapos nito, nakatakas sila mula sa isang grupong humahabol. Nang masira ang kanilang yete, natuklasan ni Travis na barado ng mga zombie ang pasukan ng cooling system. Isang buong araw ang kakailanganin upang linisin iyon, kaya kinailangang manatili muna ang yete sa lugar. Napansin ni Madison ang maraming bagahe na nakakalat sa isang kalapit na isla. Naisip nila na mas mabuting magtungo roon at kumuha ng mga kapakipakinabang na gamit kaysa maghintay ng walang saysay. Dinala ni Danielle sina Nick at iba pa gamit ang rubber dinghy papunta sa isla. Nagmasid sila at nakakita ng mga bagahe at mga piraso ng bakal na tila galing sa isang bumagsak na eroplano.
Ngunit nagtaka si Daniel sa kakaunting bangkay sa lupa. Matapos paalalahanan sina Nick at iba na mag-ingat, naghiwa-hiwalay sila upang mangalap ng mga supplies, at ang antibiotics ang naging pangunahing target. Napalayo si Chris at natisod sa mga labi ng bumagsak na eroplano. Nanaig ang kanyang kuryosidad at pumasok siya sa fuselage. Sa loob, maraming bagahe at ilan sa mga pasahero ay naging zombie na. Ngunit nakagapos ang mga ito, halos hindi makakilos. Mabilis na tinapos ni Chris ang mga nakagapos na zombie. Habang nililinis niya, biglang nagising ang isang lalaki sa isa sa mga upuan. Hindi pa ito nagiging zombie, malubha lang ang sugat at humihingi ng tulong. Nang makita siya ni Chris, maingat niya itong ibinaba at napansin ang nakakasindak na sugat sa likod ng lalaki. Alam niyang wala nang lunas iyon sa kanilang sitwasyon. Nanahimik si Chris saglit bago ibinaba ang kanyang metal na sandata upang tapusin ang paghihirap ng lalaki. Samantala, hindi kalayuan, napansin ni Daniel na matagal nang hindi nakikita si Chris, kaya't nagsimula siyang maghanap, ngunit wala siyang makita. Nabalisa siya, hanggang sa makita niya ang isang anino na tumatakbo papalapit mula sa malayo, kasunod ang isang walang katapusang hukbo ng mga zombie. Lumalabas na ang mga pasahero ng bumagsak na eroplano ay naroon lahat. Samantala, nakarinig ng ingay si Nick hindi kalayuan. Nang siya sa atin niya, nakakita siya ng isang zombie na kalahating nakabaon sa lupa at tinutubuan ng mga alimango. Napamura siya at nadulas, nahulog mismo sa tabi ng zombie. Nagkaroon ng matinding laban, ngunit may dala siyang daga at naitulak niya iyon sa ulo ng zombie upang matapos ang laban. Ngunit sa sandaling iyon, may isa pang zombie na gumulong pababa papunta sa kanya. Desperadong nagpapaputok si Daniel sa mga paparating na zombie, ngunit napakarami nila, kaya't kinailangan niyang umatras habang patuloy na nagpapaputok. Mabuti na lamang at narinig ni Chris ang mga putok, kaya tumakbo ito papunta upang sumama sa kanya. Ngunit ngayon wala na si Nick sa paningin. Hindi siya kayang iwan ni Daniel at ng iba, kaya't nakipaglaban sila ng harapan sa mga zombie. Sa una, naging maayos ang kanilang laban dahil sa kabagalan ng galaw ng mga zombie. Ngunit habang tumatagal, napalibutan na sila at wala nang matakbuhan. Sa kritikal na sandaling iyon, biglang may isang lalaki mula sa gitna ng kumpol ng mga zombie ang lumitaw at nagsimulang patumbahin ang mga nakapaligid na zombie. Si Nick ang dalidaling sumama sa kanila. Nang makita ito, tumakbo sina Daniel at ang iba pa sa butas na nabuo. Matalinong pinahira ni Nick ang sarili ng dugo ng zombie upang maitago ang kanyang amoy mula sa mga ito. Nang muling magsama-sama, itinulak ng grupo ang rubber dinghy sa dagat at pumalaot patungo sa Yete. Alam din ni Madison at ng iba pa ang sitwasyon sa isla, kaya't nanatiling maingat na nagbabantay. Sa hulihan ng dinghy, may isang lifeboat na sakay ang babaeng nagdala ng mga zombie sa kanila. May kasama siyang isang sugatang kasamahan. Si Strand, na karaniwang tutol sa pagtanggap ng mga estranghero sa barko, ay lalong ayaw payagan dahil may sugatan. Nang makita ni Alicia ang kanyang pagiging malamig ang puso, mariin siyang tumutol. Naisip ni Travis ang isang kompromiso. Hahatakin nila ang lifeboat gamit ang yete at bibigyan ng pagkain at tubig, isang uri ng pisikal na kwarentenas. Dahil kakaayos pa lamang ni Travis sa yete, hindi na nakapilit si Strand sa pagtutol at umalis na may madilim na ekspresyon. Ngunit ang babae ay hindi marunong tumanaw ng utang na loob sa kasunduan at may galit pa. Para kina Madison at sa iba, masyadong malupit ang solusyon, ngunit nanatiling kumbinsido si Strand na tama siya. Nang umalis si Travis, dumiretso si Strand sa hulihan ng barko, at hindi ka panipaniwalang pinutol ang lubid na humihila sa bangka ng babae. Pinanood siya ni Madison na may lason sa kanyang mga mata, iniisip na itapon siya sa dagat, ngunit kalaunan ay pinakalma niya ang kanyang sarili, na pagtatanto na kailangan pa rin nila si Strand para sa darating na paglalakbay. Ang orihinal na destinasyon ni Strand, ang Santiago, ay napuno ng mga zombie, kaya't kinailangan nilang magbago ng plano at tumungo sa isa pang kanlungan na nabanggit ni Strand, sa Baja Peninsula sa Mexico, na may sapat na imbak at napapaligiran ng matitibay na pader. Sa gabi, nakahimpil ang yate sa gitna ng dagat. Nag-uusap sina Chris at ang anak na babae ni Daniel sa deck, nang biglang makita nila ang isang lifeboat na papalapit, sakay ang 3 tao na tila sasampa sa yete. Si Chris, may hawak na baril, ay nag-alinlangan kung pipigilan sila. Dahil sa pagmamadali, agad na dumating sina Travis at ang iba pa sa deck.
Nang makita ang isang buntis sa tatlo, inalis nila ang kanilang pagdududa at tinanggap sila sakay. Sinabi ng isang lalaki na nasira ang kanilang bangka at halos nakatakas lang sila gamit ang lifeboat. Biglang nakilala ni Alicia ang boses ng lalaki bilang siya ring nakausap niya dati sa radyo at nakilala ito bilang si Jake. Nang mabunyag ang pagkatao ni Jake, bigla itong naging marahas, nagulat sina Travis at ang iba pa, at ginawang bihag ang grupo. Tama ang hinala ni Strand, mga pirata silang nagpapanggap na mga nakaligtas. Mula sa itaas, pinanood ni Strand ang lahat at dali-daling kinuha ang submachine gun na nakatago sa kabinet, ngunit nasira at hindi magamit. Dahil wala nang ibang paraan, palihim siyang tumakas gamit ang lifeboat. Gayunpaman, kilala ni Jake at ng kanyang mga pirata ang lahat sa barko, at nang bilangin nila ang tao at mapansing wala sina Strand at Nick, agad silang nagmamadaling pumunta sa deck at nakita ang tumatakas na si Strand. Walang pag-aalinlangan, pinaputukan nila ang lifeboat, alam na kahit magmintis sila, masisira rin ito at lulubog. Kawawang si Strand ay inanod sa dagat magdamag, ang kanyang satellite phone ay nasira ng tubig, kaya't naputol ang pag-asa niyang makontak ang kanyang koneksyon na si Thomas, isang mayamang lalaki na nagtayo ng Baja Refuge. Nakilala ni Strand si Thomas sa isang bar, at mabilis silang naging malapit. Buti na lang, bago tumakas, pinaakyat muna ni Strand si Nick sa dagat upang lumangway patungo sa isang baybayin na dating kanlungan ngunit ngayon ay inabandona na dahil sa paglusob ng mga zombie. Sa kabilang panig, si Nick, na bihasa sa pamumuhay sa gitna ng apokalipse, ay kalmadong nilapit ang isang zombie, pinatay ito, at ginamit ang dugo upang magkubli, isang teknik na natuklasan niya ng aksidente. Sinunod ang address na iniwan ni Strand, mabilis siyang nakarating sa isang villa na nakatakda nilang tagpuan, kung saan naghihintay ang bodyguard ni Thomas upang dalhin si Strand sa Baja Refuge. Pagkatapos makilala si Nick, umalis na ang dalawa upang salubungin si Strand sa yacht. Hindi alam na tumalo na pala ito sa dagat, hindi tiyak kung buhay pa, at dala-dala ang mga susi ng yate. Sa puntong ito, nais ng mga hijacker na dalhin ang yate pabalik sa kanilang base at napilitang puwersahin si Travis na paandarin ang makina sa pamamagitan ng pagbabanta sa buhay ng kanyang asawa at mga anak. Wala nang nagawa si Travis kundi sumunod. Sinimulan nilang ikonekta ang mga kable, ngunit nagawa pa rin niyang magtira ng isang lihim na plano. Nang dumaan sila sa pasilyo kung saan naroon si Daniel, palihim niyang isiniksik ang crowbar sa sopa. Nang makita ito, sinimulang gamitin ni Daniel ang kanyang lakas, patuloy na kinikiskis ang lubid sa kanyang mga kamay. Sa oras na iyon, iisang buntis na hijacker lang ang nagbabantay sa kanila, kaya't malaki ang pag-asa ng pagtakas. Ngunit nawala ang kanilang swerte nang malapit ng kumilos si Daniel. Isa pang speedboat ang dumating. Ang bagong dating ay ang pinuno ng mga hijacker, isang disiplinado at organisadong grupo. Batid ng pinuno ang tungkol kina Travis at sa kanyang mga kasama, at partikular na hiningi na sina Alicia at Travis ang unang dalhin pabalik sa base. Umalis kasama nila sina Jake at ang buntis, at iniwan ang ilang lalaki upang dalhin sina Daniel at ang iba pa sa dalampasigan gamit ang yate bago bumalik sa base. Ito ay kasunduang ginawa ni Alicia kay Jake, kapalit ng kanyang kaligtasan para sa kanyang pamilya. Pagkaalis ng pinuno at ng kanyang mga tauhan, nagbago ng isip ang kapatid ng pinuno na naiwan. Ayaw niyang buhayin pa sina Daniel at ang iba pa, at naghahanda na itong patayin sila upang maiwasan ang problema sa hinaharap. Eksakto sa sandaling iyon, isa pang speedboat ang dumating. Si Nick at ang bodyguard ni Thomas iyon, isang mahusay na marksman na nakapatay ng 2 lalaki gamit ang ilang eksaktong putok. Noon din, kumilos sina Madison at ang iba sa kabina, natalo ang huling hijacker, ang kapatid ng pinuno. Pag-akyat ng bodyguard sa yacht, nadiskubre niyang wala roon si Strand, at sinabi na kung wala si Strand, walang makakatawid sa hangganan ng Mexico. Sa oras na iyon, lumubog na ang lifeboat ni Strand, at siya ibasang-basa sa tubig, halos mawalan ng malay. Sa kabutihang palad, biglang lumitaw si Madison at sinagip siya. Ang asawa at anak ni Madison ay nadukot ng grupo ng mga hijacker, ngunit maswerte ring nahuli nila ang kapatid ng pinuno. Nalaman ni Daniel ang mga detalye ng mga hijacker mula sa bihag. May kabuuang 13 hijacker na may 3 bangka at espesyalisado sa panloloob ng mga dumaraang barko para sa supply. At bago natin ipagpatuloy, please subscribe and like, comment kayo for part 4.